Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in fi umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, mga mag-aaral ng Nahu. Opo, ang topic po natin sa oras na ito po ay tungkol sa Nahu. Naam. Ito po ay tungkol sa Nahu. At ang ating pag-uusapan ngayon dito ay ang i'rab at bina ng fi'lun mudari'. I'rab at bina ng fi'lun mudari' insyaallah. Opo. Ang ating pag-uusapan ngayon ay i'rab at bina ng fi'lun mudari'un. Kung meron po kayong itatanong, meron po kayong suggestion, ay pwede po kayong magtanong, mag-suggest. Okay. Ang ating topic ay i'rab wa bina al-fi'l al-mudari'. Naam. I'rab at bina ng fi'lun mudari'. Bakit i'rab at bina? Dahil ang fi'lun mudari' ay minsan siya ay nagiging mabniyun. Siya ay nagiging mabniyun. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu'mina bint Usman at si ala hasbik, no? Jazakumullahu khaira sa inyong pag-message, no? Pagbigay salam sa atin at sa mga iba pang nanonood, no? Mayroong 8 tayong nanonood. Opo. Okay. Ang ating fi'lun mudari', mga kapatid, una, ang fi'lun mudari', al-fi'lul mudari'u, ito yung fi'il na tumutukoy sa hinaharap o kaya kasalukuyan. At ito ay nagsisimula sa isa sa apat na harf ng huruful mudara'ah. Yung hamza, yung nun, at yung ya, at yung ta. So, itong apat na itong harf na ito, ito po'y tinatawag na huruf al-mudara'ah. Huruful mudara'ah. Ito po'y tinatawag na huruful mudara'ah. So, ang ating fi'lun mudari' nagsisimula sila lahat sa apat na ito. Halimbawa, meron tayong dhahaba na fi'lu madin. Naam. So, itong fi'l madin natin na dhahaba ay magsisimula siya pagdating sa fi'lun mudari' ng isa sa mga apat na ito. Halimbawa ito, gagawin natin adhabu. Okay, adhabu. Kung ito naman ang gamitin natin, nadhabu. Kung ito yung gamitin natin, yadhabu. At kung ito ang gamitin natin, tadhabu. Okay? So, yan po yung ating fi'lun mudari'. Kahit pa yung natin, yung af'alul khamsa, nagsisimula po siya sa ta at saka sa ya. Okay? Nagsisimula po siya sa ta at saka sa ya. Okay. Itong alif na ito, itong hamza na ito, siya po ay tumutukoy sa anak. Pag-isahan na nagsasalita. Itong nun na ito, tumutukoy po ito sa nahnu. Pangmaramihan na nagsasalita. More than 1 or more than 2 na nagsasalita. Mutakallim. Itong ya ay huwa. Opo. At itong ta naman ay anta.
anta or hiya. Anta or hiya. No? Hiya tadhabu. Anta, hindi po anti, anta. Okay? So, ganyan po siya. No? Ito po yung ating fi'lun mudari'. Ibig sabihin, ang ating fi'lun mudari' ay nagsisimula siya sa 4 na huruf. Tinatawag na huruful mudara'ah. Opo, tinatawag po siya na huruful mudara'ah. Yan. Sunod. Ang ating fi'lun mudari' ay nahati po siya sa dalawa. Ang ating fi'lun mudari' nahati po siya sa dalawa. Tinatawag natin na sahihul akhir. Sahihul akhir at saka mu'talul akhir. Okay? Sahihul akhir at saka mu'talul akhir. Ano po yung sahihul akhir at mu'talul akhir? Ang sahihul akhir, ito yung mga fi'il mudari na ang huling harf nila ay hindi harfu waw at hindi harfu ya at hindi rin harfu alif. Okay? Pag sinabi natin ang fi'il mudari na iyan ay sahihul akhir, nangangahulugan po ito na hindi nagtatapos dito sa 3 harf na ito. Opo. Hindi nagtatapos sa 3 harf na iyan. Waalaikumsalam warahmatullahi masyaallah. Taga Al-Khubar po pala kayo, Brother Benjamin Rigaspi. Sana po mayroon po kayong ma-invite doon sa YouTube channel namin. Waalaikumsalam. Ukhti Nabaha o Nibaha. Ano man yan, masya, no? Hindi ko po mabasa. Okay. So, pag sinabi natin ang fi'lun mudari na ito ay sahihul akhir, sahih ang kanyang huli, ibig sabihin hindi siya nagtatapos sa harfu waw, harfu ya at saka harfu alif. Katulad ng yad habu. So yung ba na ito, palatandaan na ito ay sahih at hindi mu'tal. So, ang ating fi'lun mudari na mu'tal, ibig sabihin, siya ay nagtatapos sa 3 harf na ito. Katulad ng yad, o, yam, shi. Okay, yam, shi. At saka yung yas, a. Sorry, mali. At saka yung yas'a. Okay, so waw, ya at saka alif na mamduda, no? Alif na maksura pala, alif maksura. So, anumang fi'il na mudari na nagtatapos sa waw, ya at saka alif, ang tawag sa kanila ay mu'talul akhir. Ang tawag sa kanila ay mu'talul akhir. At anumang fi'lun mudari na hindi nagtatapos sa 3 ito, sa 3 harf na ito, ang tawag sa kanila ay sahihul akhir. Sahihul akhir. Opo. Okay. Dumako tayo sa i'rab ng fi'lun mudari. Dumako tayo sa i'rab ng fi'lun mudari. So, sa ating topic, nilagay ko dito i'rab at bina. Ibig sabihin ng fi'lun mudari, siya ay mu'rab. Ano ibig sabihin ng mu'rab? Lagi siyang nai-i'rab. At minsan siya ay nagiging mabni. Mabni. Okay? Opo. So, yun po yung ating fi'lun mudari, mashallah. Mayroon tayong nanonood, si Brother Ahmad Badyu. Opo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran po, brother, no? Syukran. Alam ko pong may mga mayroon po tayong mga kapatid na nasa ating
page na nag-aaral sila ng luga talaga sa university, no? At meron man tayong mali ay tama nila at tumatanggap tayo ng tinatawag na pagwawasto sa atin. Okay. Pag sinabi nating mu'rab ang fi'lun mudari', ibig sabihin ang fi'lun mudari' na ito ay una, walang nakadugtong sa kanyang huli. Katulad ng yadhabu. Okay, yadhabu. Wala nakadugtong sa kanya. Opo. So, tingnan niyo po, tinawag siyang mu'rab dahil wala nakadugtong sa kanyang huli at mayroong damma. Kaya siya ay marfu'un bid damma. Marfu'un bid damma. Ngunit ang damma na ito mga kapatid, minsan siya ay zahiratun at minsan siya ay muqaddaratun. Pag sinabi nating zahir, yung nakikita yung damma. Pag sinabi nating muqaddara, hindi nakikita ang damma. Katulad ng halimbawa, yad o. So, walang damma sa huli. Itong ayn, hindi yan ang ating pinagsusukatan, kundi itong waw sa huli. Dahil ang waw na ito sa huli at yung yas, at yung yam, she, no? Ganon, yas'a. Waw, alif at saka ya, hindi nalalagyan ng damma. Kaya ang tawag sa kanila ay marfu'un bidammatil muqaddarati alal waw o kaya alal alif o kaya alal ya. So marfu'un bidammatil muqaddarati alal waw kung nagtatapos sa waw, alal alif kung nagtatapos sa alif, o di kaya alal ya kung nagtatapos sa harfu ya. Opo, mashallah. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother Gamban Abdul Latif at si Ukhti Maryam Sabar, mashallah. Kuwait, taga Kuwait, mashallah. Syukran po, no? At sa mga taga Kuwait dyan, no? Okay, so ibig sabihin, marfu'an bid damma. Ito yung zahir kasi nakikita natin yung damma. Mu'rab po ito. Ngunit ang damma na ito minsan zahir at minsan muqaddar. Pag sinabi natin zahir, ibig sabihin sa wikang Tagalog, hayag. Zahir, nakikita. Hayag. Pag sinabi natin muqaddar, ibig sabihin estimated. Muqaddaratun, estimated na mayroong damma. Ngunit hindi isinulat dahil mahirap sa pagbigkas ng mga Arabo. Kaya muqaddaratun alal waw, alal alif, alal ya, depende kung anong harf ang huli nito. At ang tinatawag na ito ay mu'talul akhir. Mu'talul akhir. Ibig sabihin ng mu'tal, sabi nila, ito yung mga harf na may kapansanan. Okay? So marfu'un. Kaya ang fi'lun mudari' aslu hukmihi al-i'rab o kaya mu'rab. Asluhu mu'rabun. Okay? Ito man ay fi'lun mudari'. Ito man ay fi'lun mudari' na normal, katulad ng sinulat natin kanina, o kaya ito man ay fi'lun mudari' na kabilang sa af'alul khamsah. So yung af'alul khamsah, kabilang din siya sa mu'rab. Kaya sinasabi natin na wa alamatu raf'ihi thubutun nun, wa alamatu nasbihi hadfun nun, wa alamatu jazmihi hadfun nun. So i'rab siya, mu'rab siya. No? Mu'rab siya. Halimbawa, yung af'alul khamsa ng, magbigay tayo ng isang af'alul khamsa ng fi'lun mudari', yadhabuna.
Yadhabuna. So yadhabuna fi'lun mudari' marfu'un. Yan niyo po, marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun. Okay, ang tanda ng kanyang pagka-marfu' itong pananatili ng nun. Sinabi nating lan yadhabu. So yadhabu fi'lun mudari' mansubun bilan. Mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun. Pagbura o pagtanggal sa harfun nun sa huli. Tinanggal ang nun dito dahil sa lan. Okay? Pag sinabi nating lam yadhabu. Okay? So lam harfu nafyin wa qalbin wa jazmin. Yadhabu fi'lun mudari' majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun, pagtanggal sa nun. Bakit patanggal ang nun? Dahil sa lam na adatul jazmi o harfu jazmin. So ito po ay mu'rab. Ito po ay mu'rab. Okay? So ngayon, dumako tayo sa mabni. Tanong natin sa exam natin is, kailan magiging mabni yun ang fi'lun mudari'? So ang sagot ay ito ay nasa dalawang sitwasyon. Kapag nadugtungan siya ng nunut taukid, opo, yung dalawang nunut taukid, at pag siya ay nadugtungan ng nunun niswa. Opo. Okay? So, okay. Hindi ko pala nabanggit itong wow. Itong wow. Itong wow. Ito po ay fa'il. Al-waw, wawul jama'a, no? Damirun muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Fi mahalli raf'il fa'il. So, ang kalagayan niya ay fa'il. Ang kanyang mawki' sa i'rab ay fa'il. Okay. Sabi natin na ang fi'lun mudari' minsan siya ay nagiging mabni yun. Paano po ito? Kapag nadugtungan siya ng nunut taukid. Ang nunut taukid ay dalawang uri. Thaqil, thaqila, ang babae, muannas, at saka khafifa. Okay? Ibig sabihin ng thaqila mabigat, ito yung nun na mayroong syadda at saka patha. Pag sinabi natin khafifa, ito yung nun na sukun ang kanyang haraka. So, ang dalawang ito ay, itong dalawa na ito ay nunut taukid ang tawag. So, kapag dumugtong ito sa fi'lun mudari', ang fi'lun mudari' ay magiging mabniyun alal fathi. Mabniyun alal fathi. Okay? So, ang fi'lun mudari' magiging mabniyun alal fathi litisali binunin tawkid. Binunit tawkid. Litisal. Opo, dahil sa nunut tawkid. So, ang mangyayari magiging yadhabanna. Yadhabanna. O di kaya yadhaban. Okay, tingnan nyo po. So, itong nun na ito na may syadda at fatha at ang nun na ito na may sukun, ang tawag sa kanila ay nunut taukid thaqila at nunut taukid khafifa. Ito. Okay? So, ang dahilan ng pagkamabni ng fi'lun mudari dito ay dahil sa nunut taukid. Okay? Dahil sa nunut taukid. Opo. Okay. Pangalawang dahilan kaya nagiging mabni yun ang fi'lun mudari' ay kapag siya ay nadugtungan ng nun niswa. Itong nun na ito mukhatab. Opo, sa maraming mga babae. Halimbawa,
Ito yung nun na patha lamang ang kanyang haraka. Nun na patha ang kanyang haraka. Halimbawa, yadhabna. Yadhabna. So, yadhabna, fi'lun mudari' mabniyun ala sukun liittisali bi nunin niswa. Wan nun fa'il, dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'i fa'il. Hunna yadhabna ila suq. Kaya sa Quran mga kapatid, dapat maingat tayo sa pagbabasa. Mga kapatid, sa Quran dapat tayo maingat sa pagbabasa. Kasi minsan yung nun na ganito, ginagawa natin ganito. Di ba? O di kaya pinagbabaliktad natin ang dalawang yan. Sinabi natin, Rabbana, no, sa ayat, Rabbana la tu'akhidna. No? La tu'akhidna. La tu'akhidna. Tingnan niyo po, yung na ito, maf'ulun bihi. Tayo, huwag mo kaming mu'akhadha. Pero pag sinabi natin la tu'akhidna, no? La tu'akhidna, naiba mo ang kahulugan. Naiba mo yung kanyang kahulugan. Kasi yung na, ginawa mong na. La tu'akhidna, pinutol mo agad doon. So naiba ang kahulugan. Kaya maingat tayo dapat sa pagbabasa ng Quran. At ito ang dahilan kaya tayo nag-aaral ng luga. O di kaya pinagbaliktad mo. Katulad ng sa suratul, tawag dito? Sa suratul Al-Adiyat. Wal-Adiyati dhabha fal-Muriyati qadha fal-Mughirati subha fa'atharna bihi naka'a. Fa'atharna. Tapos ginawa mong fa'atharna. Iniba mo ng kahulugan. Naiba ang kahulugan. No? Instead na fa'atharna, ginawa mong fa'atharna. No? So naiba ang kahulugan. Okay? So ito po yung ating fi'lun mudari sa madaling pagpaliwanag. Okay? So ulitin ko po na ang ating fi'lun mudari ay siya ay ang origin ng kanyang hukom, siya ay mu'rab. Mu'rab. Okay, mu'rab. Opo. Siya ay mu'rab. Ngunit minsan siya ay nagiging mabni. Po. So, yun. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana po meron tayong nakuhang aral sa ating maikling video. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.